asked him regarding kung mayroon siyang involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon. They immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. Pulis na suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Humarap kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at humingi ng paumanhin. CIDG, umaasa ang buhay pa rin si Camilon sa kabila ng mahigit isang buwang pagkawala nito. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head retired Colonel General Bong Nebrija nag-aayos na sa isyu ng umano'y pagpasok ng convoy ng senador sa EDSA busway. Pero Nebrija pansamantala munang suspendido habang isinasagawa ang investigasyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinasampina na ng Quezon City Prosecutor's Office personal na pagsusumite ng counter affidavit kaugnay ng grave threats complaint ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ipinag-utos. Ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakapagkita sa Filipino community sa unang araw sa San Francisco. Serbisyo ng mga Pinoy sa Estados Unidos sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kinilala. Hamas terrorists have embedded themselves deliberately in any civilian place they could, be it schools, kindergarten, and hospitals. Shifa Hospital sa Gaza ni-raid ng Israel. Hamas hinimok na sumukuna. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nasa San Francisco, California na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas sa dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Pagkababa ng eroplano, agad na dumiretso ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community sa San Francisco Bay. Mula sa San Francisco, California, ito ang balita ni Nel Maribojoc, live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa mga Pilipino? At ano ang mahalagang pagtitipon na dadaluhan ni Pangulong Marcos bukod sa APEC Summit? Yes, Monica, binigyang pagkilala nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bag ng mga Pilipino, lalo na ng mga overseas Filipino workers, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa banyagang bansa tulad dito sa Amerika. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang naitulong ng mga Filipino nurse at doktor sa US nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. Hindi niya matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga Pilipinong manggagawa. Ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. 1 in every 5 nurses here in the West Coast are trained in the Philippines. Our Filipino nurses, our doctors, our first responders, essential workers have all demonstrated the timeless Filipino virtues of malasakit, pakikipagkapwa at ang bayanihan. Sa datos ng Pangulo, aabot sa mahigit 4 na milyong Pilipino at Filipino-Americans ang nasa US. 1.3 milyon dito ang nasa San Francisco. Ayon pa sa Pangulo, mahalagang trading at investment partner ng Pilipinas ang California. Pagkakataon rin ng pagbisita na ito sa California sa isinusulong na digitalization at innovation agenda ng Marcos administration. On the sidelines of the APEC meetings, my delegation will conduct business meetings in San Francisco to seek mutually beneficial exchanges and partnerships. Our presence in the Bay Area this week also supports the development of Philippine innovation ecosystem in line with the National Innovation Agenda framework.
Bukas ang pagbubukas ng APEC Summit kung saan darating ang mga lider ng mga malalaking bansa. Kabilang na ang Estados Unidos, China at ilang bansa sa Europa. Ilang paglagda sa kasunduan ang sasaksihan rin ng Pangulo dito sa San Francisco sa sidelines ng APEC Summit. May mga nakalinya ring pagpupulong sa business leaders ng US ang Pangulo. Monica, bukod sa APEC Summit, nakatakdang pumunta rin ang Pangulo sa Los Angeles at sa Hawaii. At bukas nga, bago ang opening ng APEC Summit dito sa San Francisco, ay may roundtable meeting muna ang Pangulo kasama ang US business leaders. At may mga ibang mga business meetings din ang Pangulo after APEC Summit. At aabangan natin yung magiging pag-uulat ng Pangulo sa Biyernes bago lumipad ng LA ang Pangulo kung ano yung mga naging resulta ng kanyang mga pakikipagpulong at maging dito nga sa magaganap na APEC Summit dito sa San Francisco. Monica. Nel, may mga bilateral meetings bang nakalinya ang Pangulo at ano ang magiging parang pinaka-sentro ng bilateral meetings kung meron man? Yes, Monica, inaasahan natin na maisa sa Pinal yung listahan ng mga bansa na pupulungin ng Pangulo o makakapulong ng Pangulo dito sa sidelines ng APEC Summit. At sa ngayon ay wala pa tayong pinal na listahan pero ang sentro pa rin ng pakikipagpulong ng Pangulo ay tungkol pa rin sa bilateral relations sa ibang bansa. Lalo na yung mga kooperasyon pagdating sa larangan ng kalakalan, sa security and defense, at lalo na sa pamumuhunan na sinasabi nga ng Pangulo. Yan yung lagi niyang sadya kapag pumupunta siya sa ibang bansa, yung pagpapalakas sa pamumuhunan na mga oportunidad na lilikha sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas, Monica. At Nel, sa nangyaring pagharap ni Pangulong Marcos sa Filipino community dyan ngayon, ano yung pinaka-issue na gustong iparating ng Filipino community dyan sa kanya at ano ang sinabi ng Pangulo kung paano niya i-address ang mga isyong ito? Sa ngayon, sa kabuuan naman ng pagtitipon ng PhilCom kanina ay halos nakontento naman yung mga kababayan natin doon sa mga sinabi ng Pangulo. Particular na yung mga programang isinusulong niya sa mga OFW at yung mga hakbang o polisiya pa ng Administrasyong Marcos para matulungan hindi lamang yung mga OFW, kundi yung kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. At kanina nga, overwhelmed yung mga kababayan natin na nandito sa San Francisco at sa mga kalapit na estado pa rin na pumunta dito para makita nga ang Pangulo. So sa ngayon, ay wala namang malaking issue na sinabi sila na problema na hinahanap nga nila na ma-actionan ng Marcos administration. Pero nakikita natin yung mukha ng ating mga kababayan kanina na masaya-masaya na makita nga yung delegasyon kasama nga si Pangulong Marcos dito. Alright, patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa San Francisco, California. Inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa Roma ang pagsama ng Italian government sa mga Filipino nationals sa maaaring pumasok sa bansa upang magtrabaho. Kasama ang Filipino nationals sa listahan ng non-European Union worker na maaaring pumasok sa Italy sa pamamagitan ng Dekreto Flussi o Flus Degree Program. Ayon sa pahayag ng Philippine Ambassador to Italy, Neil Imperial, mataas ang demand sa mga Filipino sa iba't ibang sektor sa Italia dahil sa mataas na kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Ang Dekreto Flussi ay isang immigration policy na nagsasaad kung paano at kailan makapapasok sa Italia ang mga non-EU citizen. Tinutukoy din sa immigration policy ang pinapayagang bilang ng mga immigrants sa bawat bansa. Naglabas na ng sabpina ang Office of the City Prosecutor ng Quezon City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagpapaliwanag na ito kaugnay ng grave threats complaint na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Pinatatawag na ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa December 4 at 11, 2023. Kaugnay ito ng preliminary investigation sa grave threats complaint na isinumite ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya. Pinagsusumite ang dating Pangulo ng counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo at supporting documents upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Unang pagkakataon ito na mabigyan ng sabina si dating Pangulong Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Naharap sa reklamong kriminal na grave threats sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code at Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabata sa isang panayam na nag-ugat sa confidential funds ng anak na si Vice President Sara Duterte. Pinatatawag din ng prosecutor sa kaparehong petsa si Castro upang pagtibayin ang kanyang aligasyon. Hindi naman pahihintulutan ng prosecutor ang paghahain ng motion to dismiss at tanging counter affidavit ang tatanggapin nito. Welcome development naman ito para kay Representative Castro. Aniya, nagagalak siya sa pag-usad ng reklamo at umaasang haharapin ni dating Pangulong Duterte ang kaso at preliminary investigation. Very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Wala pang tugon sa UNTV News ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng panibagong petisyon ng isang grupo sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng confidential at intelligence funds. Nag-file ng petition for certiorari at mandamo sina retired Senior Associate Justice Antonio Carpio kasama ang mga abogado na sila Attorney Howard Calleja at Attorney Peter Calleja. Kasama rin ng mga ito ang ilang law students mula sa University of the Philippines. Nais ng mga petitioner na muling pag-aralan ng korte ang legalidad ng pagbibigay ng CIF at obligahin ang mga respondents na sina Vice President Sara Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri at Executive Secretary Lucas Bersamin para ipaliwanag at aksyonan ang sinasabing questionabling paglilipat ng confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ito na ang ikalawang petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa legalidad ng confidential funds. Ipinatawag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Caramat Jr., humarap naman si Major Alan De Castro kaninang umaga at humingi ito ng paumanhin kay Chief PNP. Ito ang balita ni Leia Ilagan. This morning, itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, they had relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Lumutang sa Campo Crame ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Caramat Jr., humarap si Police Major Alan De Castro kay Chief PNP upang humingi ng paumanhin dahil nakaladkad ang organisasyon sa personal na problema nito.
Inamin din umano nito ang relasyon sa beauty queen. Ang tanging bilin na lamang sa kanya ni General Acorda, harapin anuman ang nagawa niyang problema. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nagsorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan, hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. Gayunman, hindi umano nagsalita si De Castro na ang tanungin kung may kinalaman ito sa pagkawala ni Catherine. When we ask him regarding kung mayroon siyang involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to see kung ano man ang nalalaman niya, dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Kinumpirma din ni General Karamat na nagbigay na ng sample ang pamilya ni Catherine sa mga otoridad sa pamamagitan ng fecal sample. Ito aniya ang ikukumpara sa 17 hair strands at 12 blood swab sample na nakuha ng mga otoridad sa na-recover na red SUV. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin ebidensya, forensic evidence like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin na sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Miss Camilon at saka, we are very certain that the person na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to the Honda CRB na kulay red, we are certain na yung nakita nila is si Miss Camilon yun. Samantala, bagamat mahigit 1 buwan ang nawawala at hindi pa rin nagpaparamdam si Catherine, naniniwala pa rin ang CIDG na buhay pa rin ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandiyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin sana, dahil ako isang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Si De Castro ay bumalik sa Police Regional Office 4A matapos ang pakikipag-usap kay Chief PNP kung saan siya ay mananatiling naka-restrictive custody. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng nagbabayad ng malaking halaga ang ilang mga dayuhan para makakuha ng Philippine passport. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, tinitingnan nila ang natatanggap na impormasyon na umaabot umano ng ₱250,000 ang ibinibigay ng ilang foreign national kada passport. Umaasa ang mambabatas na iimbestigahang maigi ng Office of the Ombudsman ang issue. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nangyaring operasyon kaninang umaga sa EDSA busway kung saan nahuli ang convoy na umano'y nagpakilalang kay Senator Bong Revilla Jr. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ng senador na dumaan ang kanyang sasakyan sa EDSA busway kanina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Tinatanong ko yung enforcer, sabi niya sir, nagbaba po ng bintana at sinabi po nila na doon yung principal.
So nakita mo ba? So ngayon, nagkakaroon ng cloud of doubt, baka hindi niya nga nakita. Hindi niya personal nakita. So something that we will investigate. Inaalam na ng Metropolitan Manila Development Authority ang detalye hinggil sa nangyaring operasyon kaninang umaga ng kanilang mga tauhan sa EDSA Busway. Sinasabing nahuling pumasok sa bus lane ang convoy umano ni Senator Bong Revilla Jr. Ayon kay MMDA Special Operation Task Force Chief Edison Bong Nebriha, base sa impormasyon na kanyang natanggap mula sa kanilang enforcer, sinabi nito na nasa loob ng nahuling sasakyan ang senador. So ngayon, sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara nyo kanina, kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Sinasabing nagkataon kanina na may kasamang media si Nebriha kaya't lumabas ang impormasyon hinggil sa insidente. Pasensya po, Senator, hindi po namin intention yun, Siraka. Just that it was your name that was mentioned. No? Kaya nga, ipafind out po namin. Nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po nakarehistro at bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Sa ngayon ay pinagsusumiti na ng incident report ng MMDA ang traffic enforcer na nangharang sa nasabing convoy. At iimbestigahan po natin kung ano yung talagang nangyari dito at bakit na-identify si Senator Revilla as the owner or passenger noong vehicle na na-apprehend. Dahil nga sa report naman po ng ating tao, number 8 po yung plaka. Ang senador naman po ay number 7. Bagamat hindi kasama ang mga congressman at senador sa pinapayagang dumaan sa EDSA Busway, paliwanag ng MMDA, may mga pagkakataon na pinagbibigyan na ang mga ito kung kasama mismo ang mga mambabatas sa loob ng sasakyan bilang kortesiya. Kasi makikita po natin, government marked vehicle, di ba? Pinapayagan din naman natin, di ba? Ang sa akin lang, again, these are judgment call on my part. Pag nandyan yung senador, pupunta ako, may meeting ako, may committee hearing ako, what would I do? Di ba? So hindi, huli kita kahit senador ka. I'm not like that. Samantala, handa naman ang MMDA na humingi ng paumanhin kay Senator Revilla sakaling mapatunayan na talagang may pagkakamali sa panig ng kanilang mga enforcer. Siguro kung malaman natin kung sino talaga yung sakay and obligasyon po namin na mag-apologize kay Senator Revilla at i-clear po yung name niya regarding this incident. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaharap na sa Senado sina Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha matapos ang ulat na nasita umano ang senador matapos dumaan sa EDSA Busway. Personal na humingi ng paumanhin si Nebriha sa senador at inako ang responsibilidad sa nangyari. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano ang nangyari sa pagharap sa Senado at maapektuhan ba nito ang panukalang budget ng MMDA? June, dito nga inanunsyo ni MMDA Chairman Romando Artes na isa sa ilalim muna sa preventive suspension si retired Colonel Bong Nebriha habang isinasagawa ang insidente ang investigasyon sa nangyari. June, sa Legacy Hall sa Senado, nagkaharap sina Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head, retired Colonel Bong Nebriha, kasama si MMDA Chairman Romando Artes. Dito tila nanggigil ang senador nang ipinapaliwanag kay Nebriha na hindi siya ang nasa sasakyan na sinita kaninang umaga matapos dumaan sa EDSA Busway. Paliwanag ng senador, nasa Cavite siya nang mangyari ang insidente at iginiit na hindi niya kotse ang sinitang sasakyan. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta.
Aminado naman si Nebriha na dumepende lamang siya sa naging report sa kanya ng traffic enforcer na sumita sa nagpakilalang si Senator Revilla. Personal na humingi ng paumanhin si Nebriha at inako ang responsibilidad sa nangyari. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. Web common friends, wala po akong intention na sirain. June matapos magkaharap, hindi na ipaparicall ni Senator Revilla ang panukalang budget ng MMDA para sa 2024 at aminadong nadala lamang siya ng init ng ulo nang ikinonsidera ito. Matapos na nangyari, pinagsabihan ng senador ng MMDA na wala dapat VIP treatment sa mga politiko pagdating sa EDSA busway. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipilit, may ililet go mo, dapat tinikitan mo. Yes sir, that's my fault. Diba? Like what I've said. Tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes sir. Ayon kay MMDA Chairman Artes, isa sa ilalim muna sa preventive suspension si Nebriha habang isinasagawa ang investigasyon na posibleng tumagal ng 15 hanggang 30 araw. Kabilang sa investigahan ay ang iba pang paglabag sa nangyari, maging ang pagtukoy sa may-ari ng sasakyan, ang driver, maging ang nagpakilalang si Senator Revilla. Ika-face na may mga violations po kasi bakit nag-leak yung pangalan ng mga nakuhuli, which is hindi naman po dapat. Sa huli, nagkamayan ng 3, hudyat na nagkapatawaran na ang mga ito matapos ang nangyari. June, ayon kay MMDA Chairman Artes, kanilang muling pinag-aaralan yung rekomendasyon na payagan dumaan yung mga may plate number ng 6, 7 at 8 dito sa EDSA busway. Yan, June, yung mga plate number para sa mga cabinet secretary, senador at kongresista. Samantala, kanina June, nung nagkaharap si Senator Bong Revilla at retired Colonel Bong Nebriha, ay hinanap niya yung body camera na suot-suot ng traffic enforcer para maisama sa investigasyon. Pero ayon sa MMDA, ay kanilang bibilisan yung pag-finalize ng panuntunan sa paggamit ng body camera at inaasahan nga na sa susunod na taon ay magkakaroon na ng body cameras ang mga traffic enforcer ng MMDA. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, June. Harleen, bagamat nagkasundo na yung 3, nagkamayan, mga gentlemen kung tawagin, bakit nga ba nakarating kay Senator Bong Revilla na yung pangalan, nadawit yung pangalan niya? Ito ba'y minroadcast kagad ni Colonel Bong Nebriha? Meron bang nag-interview sa kanya at hindi niya na-confirm na kung totoo itong ulat na ito? June, yung pagkakakwento sa atin kanina ni Senator Bong Revilla sa kanyang press conference ay nagulat na lamang siya dahil ginising siya ng kanyang staff dahil nga napanood doon sa isang report na nadawit yung kanyang pangalan at kinagulat nga niya dahil tulog pa raw siya noong ginising siya ng kanyang staff dahil nga bigla na lang nadawit yung kanyang pangalan. Ayon naman kay retired Colonel Bong Nebriha ay saktong may kawani ng media na nakakuha ng impormasyon at inaamin naman niya, June, na dinepende lamang niya ito sa naging report sa kanya ng traffic enforcer. At kasama yan, June, sa sinasabi ni MMDA Chairman Artes na kasama sa mismong iimbestigahan nila para sa iba pang violation nitong mga MMDA ng traffic enforcer at ni Colonel Nebriha, June. Kasi may punto rin yung sinasabi kanina ni OIC o Chairman Artes na kumbaga, hindi naman talaga sinasabi kung ano yung pangalan, sino yung nahuhuli, di ba? Ganun yung ginagawa ng mga law enforcement agency pag dyan sa EDSA busway. At yan yung nakikita, June, ni Chairman Artes na isa sa mga violation dito sa nangyaring pagsita sa EDSA busway. At yan din daw yung re-reviewin nila, June, para mas maging plansyado yung kanilang mga rules pagdating dito sa EDSA busway para maiwasan na rin na maulit yung ganitong pangyayari, June. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Iyan sa atin ni Ann Gonzalez.
Magandang gabian, gaano ba ka-efficient ang early warning system ng Vietnam laban sa mga kalamidad? Magandang araw, June. Actually, very efficient na. About 80 to 90% ang sinasabing reliability ng weather system dito dahil ito doon sa tinatawag na UAV o yung unmanned aerial vehicles o drones. At dahil sa advanced technology na yan ay nakabuo ang pamahalaan ng Vietnam ng mas accurate na weather forecast kumpara sa mga nakalipas na panahon, maging yung mga pagbaha ay madali na rin na pre-predict kung saang mga lokalidad ang maaapektuhan. 5 days bago dumating ang malakas na bagyo, yan ang pinaka-notable na weather forecast na nangyari dito at inaasahan na mas magiging accurate pa ito in the future dahil as of now may mga plano ang Vietnam government to upgrade and modernize their system. June. Alright, maraming salamat Ann at ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinalakay na ng Israel forces ang pinakamalaking ospital sa Gaza. Pinaghihinalaan ng mga ito na mayroong command center dito. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Hamas terrorists have embedded themselves deliberately in any civilian place they could, be it schools, kindergarten, and hospitals. Sinugod na ng Israeli Defense Forces o IDF ang hospital sa Gaza. Ayon sa Israel, merong umanong command center ang Hamas sa ilalim ng Al-Shifa Hospital at ginagamit ng militanteng grupo ang mga ospital at mga lagusan sa ilalim nito upang itago ang kanilang military operations at mga hostage. Subalit mariin namang itinatanggi ng Hamas ito. Kaya naman hinimok ng IDF ang militanteng grupo na sumuko na ito. Subalit nasa loob pa rin ng pinakamalaking ospital sa Gaza ang libo-libong Palestinian civilians. Ayon kay Dr. Munir Al-Bursh, Director General ng Gaza Health Ministry, sinalakay na ng Israel ang kanlurang bahagi ng medical complex. Dagdag pa niya may mga pagsabog silang naririnig kaya pinaniniwala ang nangyari ito sa loob ng ospital. Pumunta na rin aniya ang IDF sa basement, surgery at emergency department. Sa ngayon hindi pa matukoy kung ano ang eksaktong nangyari sa ospital. Sinigurado naman ng IDF na walang masasaktang mga sibilyan sa operasyong ito. Hamas, in the most cynical way, is not only using the fuel, the electricity, the oxygen, the medicine from hospitals, but is using the most vulnerable, the sick and the ill, as its human shields. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ililipat na sa Senado ng Estados Unidos ang ipinasang panukalang batas ng House of Representatives ng bansa. Layo nitong maiwasan ang pagkakaroon ng isang government shutdown. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Stopgap Bill. Ito ang ipinasang panukalang batas na napagkasunduan ng US House of Representatives araw ng Martes, November 14 upang mapigilan ng pagsasara ng gobyerno ng Estados Unidos. Ililipat naman sa Senado ang panukalang batas na ito na siyang pagbobotohan kung maipapasa bilang isang ganap na batas. Isa itong kritikal na hakbang para sa Estados Unidos dahil kung maipapasara ang gobyerno, nangangahulugan ito na maraming serbisyo ang matitigil. Bukod dito, maaari ring hindi mapasahod ang maraming empleyado ng gobyerno. Nangyayari ang isang government shutdown kung hindi nagkaroon ng kasunduan sa Kongreso sa isang budget para sa susunod na fiscal year. Noong nakaraang buwan, nagkaroon na rin ng isang 45-day temporary spending bill upang maiwasan ang pagsasara ng mga serbisyo ng gobyerno ng US na iminungkahi ni former House Speaker Kevin McCarthy. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapag-establish na ng contact ang mga opisyal sa India sa mga manggagawa na natrap sa ginagawang tunnel. Bunsod nito, magpapadala ng mga mas makabagong equipment na mula pa sa Delhi para mapabilis ang rescue operations. Ang mga makina ay i-airlift ng Indian Air Force sa Uttarkashi. Nasa 40 Indian laborers na naghuhukay para sa ginagawang tunnel ang naipit sa guho bunsod ng landslide.
Isa ang Somalia sa nakaranas ng paghagupit ng matinding climate change. Dahil dito, nahaharap ang bansa sa panganib ng crisis-level hunger. Samantala, tumulong naman ang WF na maipadala ang mensahe ukol sa mga pagbaha sa mga Somali resident. Ito ang balita ni Tricia Rino. The impact of climate change falls first and hardest on the poor and conflict-affected. Rich or poor, climate change is something that not anyone anywhere alone can deal with. Naramdaman muli ng Somalia ang epekto ng climate change sa bansa. Matapos ang mahigit 2 taong tagtuyot sa African country, sunod-sunod na mga bagyo naman ang tumama rito simula noong Oktubre na nagdulot ng matinding pagbaha dahil sa pag-apaw ng Juba River. Bunsod ng extreme weather, hindi na nagbigay ng pagkakataon ang bansa na makabangon sa hirap. Kaya naman inaasahan ng World Food Program o WFP na maaaring umabot sa crisis level hunger o higit pa ang kakaharapin ng nasa 4.3 milyon na tao dito. We must come together and prepare. Work together to respond. Samantala, isang message alert system ang pinangunahan ng WFP upang matulungang makalikas ang mga residente na nasa mga flood zones. This is an intervention meant to support people before the incident happens. Of earlier warning system where we were reaching people through radio, especially in vulnerable areas where the floods can hit easily. Dahil sa panibagong sistema, ligtas na nailikas ang mga nasa 200,000 residente at naging handa sa pag-evacuate. oo naskiga baxna anaga diyaarsanay hadda waa bixi rabaabo. Tumulong din ang WFP sa paglilikas ng nasa 456,000 na mga residente sa Somalia sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash upang magkaroon ng pondo at makalis sa kanilang tahanan. Tricia Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operation or Operator Nationwide o PISTON sa susunod na linggo. Makikipag-ugnayan naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak na may masasakyan pa rin ang mga commuter. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. November 20, sabay-sabay pong puputok sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang traditional jeepney, pagbalik sa 5 years na prangkisa. Hindi papayagan ng sektor ng transportasyon na mawala ng hanap buhay ang libo-libong tsuper at operator pagsapit ng 2024 dahil sa jeepney modernization. Ayon sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o PISTON, hindi naman talaga nagmamalasakit sa kanila ang pamahalaan. Ang tunay umanong layunin ng phase out ng mga lumang jeep ay para kumita ang mga nagnenegosyo ng modern jeepneys. Bakit tayo hahantong muli sa isang malaking pagkilos? Sa kadahilanan po na yung kabuhay at karapatan natin bilang sa serbisyo ay may taning ng December 31 ng 2023. Kitang-kita yung layunin ng programa ng modernization ay hindi magsisilbi sa interes ng ating mga mamamayan. Giit ng grupo, ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ay kung paano mapapababa ang presyo ng produktong petrolyo, spare parts at iba pang nagpapahirap sa mga driver. Nanindigan naman ang DOTR na hindi na sila magbibigay pa ng palugit o extension para makapag-comply ang mga jeepney driver at operator sa programa. Ito na ang 7 extension sa deadline simula pa noong 2017. Paliwanag naman ng LTFRB, makakabiyahe pa rin ang mga traditional jeep basta sumailalim ito sa consolidation program at makabuo ng kooperatiba para mabigyan naman sila ng ruta. Paulit-ulit lang po namin ipapaalala na kahit po mga traditional jeepneys ay makakabiyahe po under the PUVMP program. Taliwas po ito sa mga naglilipa ng balita at nagkakaroon po kasi ng takot yung ating mga tsuper. Makakabiyahe po ang mga traditional jeepneys
as long as papasa lang po sila sa roadworthiness ng LTO. Tiniyak ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na makikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan upang mabigyan ng libreng sakay ang mga maaapektuhan ng transport strike. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na sa San Juan City ang full implementation ng single ticketing system makalipas ang ilang buwan mula na simula ng soft launch nito sa lungsod. Samantala umaasa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maisa sa katuparan na sa Desyembre ang 1% full implementation nito sa buong Metro Manila. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakita po natin na dito sa San Juan talagang seamless na yung pagpapatupad nito, kaya inuna natin. Pero asahan po ninyo sa mga susunod na araw, yung mga sinoft launch natin dati ay magkakaroon na rin po ng full launching soon. Makalipas ang 4 na buwan mula nang magsagawa ng soft launch ang San Juan City ng partial na implementasyon ng single ticketing system, umarangkada na ngayong araw ang full implementation ng bagong polisiya sa lungsod. Ang lungsod ng San Juan ang kauna-unahang syudad sa Metro Manila na nagpatupad ng full implementation ng single ticketing system. Ngunit bago pa maiayos ang buong sistema, nagkaroon pa ng problema noon sa pagbabayad ng multa sa mga online platform sa kasagsagan ng soft launch nito. Kinakailangang isaayos ng mga online payment platform ang paglalagay ng mga traffic violation bago ito mabayaran ng mga motorista mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayon kay Chairman Romando Artes, mayroong nasa 5,000 branches ang isang online payment platform at kailangan nilang ilagay sa kanilang sistema ang mga violation na nakapaluhob sa STS. Sa San Juan City, gumagamit na ng nasa 30 handheld devices ang kanilang local traffic law enforcers upang ma-issuehan ng ticket ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Lahat po sila ay sumailalim na sa pagsasanay, so kabisado nila na paano paganahin ang mga handheld devices, and these will all be deployed in the main thoroughfares of San Juan. Bukod sa San Juan, ayon sa MMDA, inaasahan na rin sa mga susunod na linggo ang full implementation ng STS sa iba pang mga lungsod. Bago naman matapos ang taon ay 100% nang maipatutupad ang single ticketing system sa kabuuan ng Metro Manila. Yung pong training natin ay tuloy-tuloy sa mga LGUs at yung parang customization, halos patapos na rin naman po lahat. So I'm confident po na within the year, mai-implement na fully sa 100% sa buong NCR. Ito pong ating single ticketing. Nauna nang pinagkasunduan ng Metro Manila Council ang pagpapatupad ng single ticketing system upang maiwasan ang kalituhan ng mga motorista sa mga batas trapiko at multang ipinapataw sa mga lumalabag. Gayon din ang mas pinadaling pagbabayad ng penalty dahil hindi na kailangan pang pumunta sa City Hall ng mga LGU kung saan nahuli dahil pwede na itong gawing online. Samantala, ayon sa MMDA, sa susunod na taon, magdadagdag pa sila ng 1,000 unit ng mga handheld devices na ipamamahagi sa mga local traffic law enforcer sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Merito ng kaso ang nagbigay daan para pansamantalang mapalaya ako. Ito ang tugon ni dating Senador Laila De Lima sa umano'y pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaya lamang ito napabigyang makapagpiyansa ay dahil sa pag-atras ng ilang testigo sa kaso. Sa isang panayam, sinabi ng former Justice Secretary na yung mismong pag-assess ng merits ng mga testimonial evidence, yung mga testigo ng prosecution na hindi pa nagre-recant ang dahilan kaya siya pinayagan makapag-bail.
Inaantabayan na ang pagdating ni dating Senador Laila De Lima sa kanilang bahay dito sa Iriga City. Nakapwesto na ang mga pulis at barangay personnel na magbibigay seguridad sa nakalayang mambabatas. Mula sa Iriga City, ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, anong oras inaasahan ang pagdating ni former senator at gaano itatagal o gaano siya magtatagal dyan? Yes, Monica, alas 3:20 ng hapon ang naging flight ni ex-senator De Lima galing sa Maynila patungo itong Bicol International Airport sa Daraga Albay. Ayon sa mga kaanak, bandang alas 4:30 ng hapon, lumapag ang sinasakyang eroplano ni De Lima. Kaya mayroon pang isang oras na land travel mula airport hanggang Iriga City. Wala namang sinabi si De Lima kung hanggang kailan siya mananatili sa kanyang tahanan dahil sa banta sa kanyang seguridad. Simpleng paghahanda lamang sa kanilang tahanan ang ginawa ng mga kapatid at kaanak ni former Senator De Lima sa kanyang inaabangang pag-uwi dito sa Barangay San Agustin, Iriga City. Ang mas mahalaga ay makita at makapiling nila ito matapos ang mahabang panahon na hindi nakasama. Bangkay ng pampulis dito ni dating Senator De Lima ay dalawin ng kanyang 91 anyos na ina na matagal niyang hindi nadalaw bungkod sa pagkakulong. Very happy. You know, she's my first cousin. And ako ang pinaka-eldest. I love her very much. Naglagay na ng mga welcome tarpaulin ang Barangay San Agustin at ang local government unit ng Iriga bilang pagsalubong kay De Lima. Inayos at nilinis naman ng mga kaanak ang kanyang bahay upang maging komportable ang dating senador sa kanyang pag-uwi. Dagdag pa ng kaanak ni De Lima, nagtatanong na ang kanyang ina sa kalagayan ni ex-Senator De Lima. Okay pa siya. In fact, palagi nagtatanong yan. Si Laila, hindi pumupunta dito. She does not understand the situation. May mga pulis at barangay personnel na rin na nagbabantay sa labas ng bahay ng senadora. Nandito na rin ang advance party at security team upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Monica, sa ngayon ay kararating lang din. Habang tayo ay nag-umpisa, ay bumaba na din si dating Senator Laila De Lima at pinutol niya yung isang tarpaulin na welcome na tinira ng kanyang kaanak. Ngayon ay mapiling niya na ang kanyang pamilya dito at nagkaroon ng emosyonal na tagpo dito dahil matagal-tagal na rin nilang hindi nakita itong ex-senator Laila De Lima. Monica. Alright, maraming salamat Ryan Salatandol, live na nag-uulat mula sa Iriga City. Patuloy na inaalam ng mga otoridad pati na ng lokal na pamahalaan ng Cavite ang naging sanhi ng fish kill sa lungsod. Ngunit 3 anggulo na ang tinitingnan ng Cavite City LGU na posibleng naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Ito ang balita ni Benedict Samson. Itong fish kill na ito ay hindi nangyari sa Kanya-Kau Bay. Ito ay inagos lamang papunta dito sa amin. At dahil kami ang catch basin, dito naipon ang mga patay na isda. Pero nangyari ito sa Manila Bay. Napadpad lang sa Cavite City ang mga lumutang na patay na isda na nakita noong Lunes, November 13. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, ang mga inanod na patay na isda ay tilapiyang Gloria kung tawagin at hindi inaalagaan o binebenta sa palengke. Sa isang pahayag na inilabas ng grupong Pamalakaya, haligo masamang kalidad ng tubig ang posibleng naging sanhi ng fish kill na indikasyon ng polusyon sa iba't ibang industriya at barko na dumaraan sa Manila Bay. 3 anggulo naman ang tinitignan ng lokal na pamahalaan na posibleng naging sanhi ng pagkamatay ng libu-libong mga tilapia. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin nagkasaliksik ang BIFAR patungkol sa talagang naging dahilan ng ating fish kill. Pero ang mga issues na tinitingnan natin is number 1, because of climate change.
because of pollution, and na third na tinitingnan natin dahil siguro sa mga dredging na nangyari sa Manila Bay. Ibig sabihin, kung saan maraming dredging activities ngayon, ay baka sukali ay tinitingnan natin na naka-epekto siguro itong dredging sa mga ecosystem ng mga isda sa ilalim ng dagat. Kahapon ay nalinis na ng City Environment and Natural Resources Office ang mga lumutang na patay na isda. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 200 sako o katumbas ng 4 na dump truck ang mga patay na isda na kanilang nakuha sa bahaging ito ng Kanyakaw Bay. At dahil nalinis na, nakauwi na rin ang higit 50 pamilya na gaya ni Julie na inilikas dahil sa masangsang na amoy. Masyadong mabaho pagka lalo na yung galing doon, pag napunta na rito hindi pa masyadong pag umaangat yung sobrang dami ng patay na isda, ang baho-baho talaga. Pero nung nalinis na nung kapitan namin, bumalik na kami rito. Ayon sa City Health Office, wala namang naiulat na ospital dahil sa fish kill. Ngunit kung hindi nila kaagad naalis sa mga patay na isda ay posible itong magdulot ng sakit. Pag decomposing kasi yung or mabulok na sila, pwedeng magkaroon talaga siya ng effect sa hindi ka makakatulog, may stress yung mga tao, pwedeng magkakaroon sila ng paghina ng immune system. So maraming pwede hong maging effect. Mahirapang huminga or kaya yung may mga hika or may mga sakit sa baga, pwedeng ma-exacerbate o mas lumala sila kapag naamoy nila yon. Sa mga bata naman, pwede rin sila magkaroon ng mga sakit dahil syempre medyo mahihina pa yung immune system nila. Nakakuha na rin ng water sample ang mga otoridad. Wala pang inilalabas na detalye ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa naging sanhi ng fish kill. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas ang presyo ng imported na bigas sa mga palengke sa Metro Manila. Pero ayon sa Department of Agriculture, hindi naman dapat sumunod ang presyo ng lokal na produksyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Yung last week 45 naging 53 yung imported na well milled. Tumaas talaga siya. Pero yung well milled na local ay nananatili at 45. Nasa 8 piso ang itinaas ng presyo ng imported na well-milled rice base sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, patuloy na tumataas ang presyo ng imported rice. Sana hindi mangyari, baka raw makaubusan sa international market dahil may mga bansa na naghahanda sa El Nino and other contingencies na dati hindi namimili sa international, ngayon bumibili ng malalaking volumes. Ito ngayon ang pinaka nakikitang dahilan ng grupo ng mga magsasaka kung bakit tumataas ang presyo ng palay. Nasa 25 pesos na nila ang average na presyo ng tuyong palay. Pero sa ibang lugar ay umaabot sa 30 hanggang 31 pesos ang presyo nito kada kilo. Yung mga local traders dito, nakikita nila yan, ganito ang magiging presyo ng imported. So, pwede natin bilhin yung palay ng mas mataas at dalhin sa market yung bigas ng mas mataas na hindi siya lalampas doon sa presyo ng imported. No? So, parang ganun yung laro ngayon ng negosyo. Ayon sa rice retailer na si Cristina Deligado, talagang tumaas ang presyo ng imported maging ang local rice. Yung mga imported, yun yung tumaas talaga kasi walang supply. Ay yung yung local po natin? Tumaas rin ito, umabol na ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, hindi dapat tumaas ang presyo ng lokal na bigas dahil maraming mga palay ang nabili sa mababang presyo. Pag ganito patapos na yung harvest hanggang December, mag-start na uli magmahal talaga ang farm gate niyan. Yung mga natitira, yan talaga yung kukunan ng mga trader na pag-aagawa nila. Sa kabilang banda ay makabubuti naman sa mga magsasaka ang mataas na presyo ng palay at makatutulong itong makapagpataas ng produksyon. Malaking incentive yan sa mga magsasaka, makabawi dun sa mga lugi nila in the previous years. No? Sa pagtaya ng grupo, may matitirang imbak ng bigas ang bansa para sa 68 araw sa katapusan ng taon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Good news para sa mga pensioner ng Social Security System.
Ibibigay na sa darating na December 1 at December 4 ang 13th month pay ng mga pensyonado depende sa contingency dates ng pensioner. Katumbas ito ng isang buwang pensyon. Ayon sa SSS, aabot na sa 3 milyong mga pensyonado ang mabibigyan ng 13th month pay kabilang na ang retirement, disability at survivorship. Bukod sa SSS, ipagkakaloob na rin ang cash gift sa mga retiradong kawani ng gobyerno na ibibigay sa unang linggo ng Disyembre. Katumbas naman ito ng nasa 10,000 piso o isang buwang pensyon. Nauna nang inanunsyo ng Department of Budget and Management na matatanggap na simula ngayong araw na mga kawani ng gobyerno ang year-end bonus na katumbas ng isang buwang sweldo ng manggagawa. Gayon din ang 5,000 pesos cash gift para sa mga empleyadong kwalipikado na tumanggap nito. Nanguna ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa Voice for Change voting ng Miss Universe 2023. Pinasalamatan naman ng Miss Universe Philippines sa mga supporter ng Pinay Beauty Queen at umaas ng itutuloy ang pag-alalay sa ating kandidata hanggang sa fan vote. Ang sinumang makakakuha ng number 1 spot sa naturang botohan ay may automatic placement na sa semifinals. Tila handang-handa na rin ang ating representative sa Coronation Night sa linggo na gaganapin sa El Salvador. Nagdagkalaman po, mahilig ba kayo sa soft drinks? Ano kayang mangyayari kung titigil po tayo sa pag-inom nito? Narito po sinasabi ng mga eksperto. Kung bahagi na po ng buhay mo ang soft drinks, abay, maaring sumakit ang ulo mo once na itigil mo ito dahil po yan sa caffeine withdrawal. Pero don't worry, mawawala din po yan paglaon ng panahon. Isa pa, mababawasan ang madalas na pag-ihi mo dahil diuretic po ang caffeine. Hindi ka na masyadong pupunta ng CR once na itigil mo ang pag-inom ng soft drinks. Isa pa, bababa ang timbang natin dahil mababawasan po ang ating calorie intake. At isa pa, hindi ka magiging sakitin. Alam nyo ba na nababawasan ang abilidad natin na labanan ng germ sa katawan kapag tayo po'y umiinom ng soft drinks dahil daw po yan sa maraming sugar. Isa pa, mababawasan rin ang panganib ng pagkakaroon natin ng chronic disease gaya ng diabetes at cardiovascular diseases. At, syempre, gaganda rin ang inyong pagtulog. Mas magiging mahimbing dahil sa mababawasan ang ating caffeine intake. At syempre, posible na mas humaba ang buhay natin dahil sa mga sakit na maiiwasan natin dahil sa mataas na sugar intake dulot ng soft drinks. Mas mabuti pa rin talagang uminom ng tubig sa halip na soft drinks. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Medyo mainit yung ating issue. Medyo nahuli ng entrada yung ating bumper ng Serum Pinoy. Hinggil po sa EDSA busway ang kinumentaryohan ni Ned Pangilinan. Sabi niya po, dapat walang special treatment. Kung may violations, kasuhan. Kaya may mga matitigas ang ulo dahil sa mga ganyang situation. Meron bang kakasuhan ba kagad o penalty? Di ba penalty lang? Penalty. May mga first, second, third offense, di ba? Ayun. Ano sinasabi mo, Mr. Jolimar? Si Isong? Sige. Talaga to. Ito naman sabi ni Nestor Lingo, dapat patas lamang pagbawal-bawal. Siguro, ibig sabihin dapat lahat, no? Ay patas ang yung pagbabawal. Parang mekos lang yan. Nakaupo sa gobyerno, walang ganunan. Walang ganunan.
Puro yata tungkol sa EDSA busway ang komentaryo. Sabi naman po ni Alan Arroyo, kudos to Colonel Bong Nebrija. Yan po ang tamang pagiging leader. Inaako ang mali ng mga tao niya. Sabi naman ni David Jr. Salvador, dapat walang VIP. Lahat hulihin kahit sino yan. Tama naman talaga. Sabi naman po ni Sunito Vargas Channel, bagaman hindi Senator Bong Revilla ang lumabag sa batas trapiko sa busway, ang punto, marami wala talagang disiplina at hindi sumusunod sa batas. Totoo yan. Oo, diba? Kahit hindi nga sa busway, kahit yung mga simpleng batas trapiko, hanggat maaring makalusot, di ba? Ang dami talagang mga, hindi ko naman nilalahat, pero marami pa rin po talagang pasaway sa kalsada. Yan. Eto na, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kauserong Pinoy ngayong gabi. Unahin na po natin sina Javid Jr. Fungo, Herminia Eliorimo, Cresanto Raton. Ngayon din po si Roquindo Manriza, Jacob, dalawa pala yun, tatlo pala ang ano nito. Pangalan niya uli, Roquindo Manriza Jacob. Yan. Si Liliana Veslim at si Naomi Fiano. At narito naman po ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Wine News. The Office of the City Prosecutor in Quezon City issues a subpoena for former President Rodrigo Duterte in connection to the grave threats complaint filed by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. President Vladimir Putin approves media restrictions ahead of the next year's presidential election in Russia. How do these restrictions impact media coverage and reporting on military bases or areas under martial law? You will want to hear it. Plus, Gaza City's largest hospital buries over 100 bodies in a mass grave. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Wine News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 14 at 1 na nagsasabi, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawan ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.